pumapasok na ako sa church, naniniwala na ako sa Panginoon, pero dumating sa punto na bakit ganito ang nangyayari sa aking buhay na maraming problema na aking nararanasan, hindi lang sa personal po, pero pati sa aking family, sa aking asawa at sa aking mga anak. My name is Ronald Ibanio, 44 years old, from Apugan, Santo Tomas. Isa po akong elder sa Streams of Water Ministry. Ang buhay ko po noon, nung wala pa si Jesus Christ sa aking buhay, ay sobrang magulo. Isa po akong makasalanan, halos lahat ng bisyo nasa akin. Third year high school pa lang ako noon, umiinom na ako ng alak. At hindi lang yon, palala ng palala. Halos lahat nga ng bisyo nasa akin, naranasan, nasubukan ko lahat yung mga bisyo na yan. Kaya hindi ko po alam kung ano po ang aking gagawin sa aking buhay. Ang gulo talaga. Ang tingin ko sa aking sarili ay wala nang silbi. Hanggang sa nagpamilya ako, ganun pa rin. Hanggang sa pumasok po ako dito sa Streams of Water Ministry, doon ko po naranasan na naramdaman na may pag-asa pala sa aking buhay. At ang isa pa doon, yung nangyari po sa aking family, sa pangalawang anak namin, si GR, kasi nung pinagbubuntis po ng misis ko is uligo po siya. Wala po siyang amniotic fluid noong 2013. Tapos kailangan po niya ng 3 operation. Ang problema po doon, isang operation pa lang ang natatapos sa kanya, nakakulostomy siya. Nagbuntis na naman yung asawa ko sa noong 2018 at ganun pa rin ang findings ng doktor sa kanya na uligo rin siya. At that time, pumupunta na po kami sa church. Marami po akong tanong kay God na sabi ko sa aking sarili, ako po ang maraming kasalanan, God, pero bakit pati po sa aking mga anak ganito po ang nararanasan nila? Kaya ang isa kong tanong ko, ito consequence yata ito ng marami kong kasalanan. Halos mag-give up po ako. Halos ayaw ko nang pumunta sa church. Ang bigat talaga ng loob ko. Ayaw ko na, yun po ang naiano sa aking isipan na itigil ko nang sumamba sa Kanya. Sa first day pa lang, naramdaman ko na talaga yung presensya ni God sa akin. Lalong-lalo na sa Revelation of the Cross, kasi pinapakita ni God na inako niya lahat yung aking mga kasalanan, na despite sa aking mga kasalanan, sa aking karumihan, nilinis niya, nagsakripisyo siya para sa akin. Kaya hindi ko napigilan doon, basta na lang lumuluha ako. Lahat pala ng nangyayari sa aking buhay ay nandun siya lagi sa akin na ginagabayan ako. Hinihintay niya lang na isurrender ko lahat-lahat ng mga hindi kaaya-aya sa Kanya. Nung naislin po ako, naramdaman ko po yung nabasang-basa po yung aking katawan through the Holy Spirit. At doon ko po narinig na sabi ng Panginoon sa akin na isurrender mo ng kahit isa na hindi mo babalikan sa akin na hindi kaaya-aya. Yun po ang narinig ko sa Kanya. Kaya sabi ko po sa aking sarili na hindi lang po isa, God, pero lahat-lahat na po, surrender ko na po sa iyo. Yun po ang sinabi ko sa Kanya. At nung magkamalay po ako, tinitingnan ko po yung aking katawan kung basa. Hindi naman po. Kasi yung mukha ko, normal lang naman na pawis lang, saka yung mga laway lang naman ang naiano sa aking mukha. At pagkatapos noon, naramdaman ko na halos maganda na po yung aking pakiramdam. Gumaan po lahat yung aking pakiramdam. Sa akin po, halos lahat po ng aking mga bisyo na hindi kaaya-aya kay God ay halos nawala na po lahat. At sa aking family po, yung operation po ng second child namin na si GR na halos ilang taon na hindi matuloy-tuloy. Natuloy na po lahat, natapos po yung second at saka third. At kay Alicia po naman, yung last child namin na sinabi ng doktor na uligo ulit siya, ay miracle po. Kaagad ang nangyari. After the divine appointment, pagkatapos sa Saturday, Monday na nagpa-ultrasound yung asawa ko,
sinabi po ng doktor na malinis na po lahat. So, iyan po yung ginawa kaagad ng Panginoon sa aking buhay na halos hindi ako makapaniwala. Kaya, yun po nag-umpisa yung talagang wala pong imposible kay God. Sa lahat-lahat ng nananampalataya sa Kanya ay wala pong imposible. Kung ikaw ay nabibigatan, kung nararamdaman mo ay halos wala ka ng pag-asa, halos ayaw mo nang mabuhay, halos marami ka ng problema, at wala ka nang mapuntahan, isa lang po ang solusyon nito. Lumapit po tayo kay God. Laging ang Panginoon nasa atin, hinihintay niya lang po kung magbalik loob tayo sa Kanya. Kaya sa lahat-lahat po na hindi pa nakaka-attend ng divine appointment, inaanyayahan ko po kayo o ini-invite ko po kayo na mag-attend po dito at sigurado na pagkatapos po nito, maraming gagawin si God sa iyong buhay, sa kaalaman tungkol sa Kanya, at breakthrough po sa ating family, hindi lang sa ating family, sa ating mga kaibigan, at sa lahat-lahat po. Siguradong hindi mo makakalimutan pag nag-attend ka dito sa divine appointment. Kung hindi mo alam kung paano ka baguhin ni God, ito na po ang solusyon natin. So, we invite you, we encourage you to attend this divine appointment. Thank you po.